Dagdag singil, ipatutupad ng Meralco ngayong Agosto. Ayon sa Meralco, 3 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil. Ibig sabihin, 7 pesos ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Dahil ito sa pagtaas ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines matapos bumili ng reserbang kuryente. May mga inaasahan pang dagdag singil sa mga susunod na buwan dahil sa mga hindi pa nasisingil ng NGCP na transmission charges at pagmahal ng benta ng kuryente ng ilang planta na pinagkukunan ng Meralco. Kung may pagtaas sa singil ng kuryente, bababa naman ang presyo ng langis simula bukas. 2 pesos and 45 centavos per liter ang rollback sa gas, 1 peso and 90 centavos sa diesel at 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Isa sa mga dahilan ang pagbagsak ng bilang ng inaangkat na langis ng China dahil sa pagbagal ng ekonomiya nito. Piston at Manibela, magkakaroon muli ng tigil pasada sa Miyerkules hanggang Biyernes. Lalahok daw ang mga jeepney driver mula Metro Manila, Iloilo, Bacolod, Davao, Southern Tagalog at Bicol para ipanawagang pag-aralan muli ang PUV Modernization Program. Sa Metro Manila pa lang daw, 35,000 na jeepney drivers at operators na ang inaasahang sasali. Plano rin ng Piston na dumulog sa Korte Suprema. Sa kabila nito, ayon sa Department of Transportation, magsisimula na ang kanilang paghabol sa mga walang prangkisa. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program sa kabila ng rekomendasyon ng Senado na suspendihin muna ito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Sa kanilang pagharap kanina sa Senado, emosyonal na itinanggi ng dalawang independent contractor ng GMA ang aligasyong pang-aabuso umano kay Sandro Mulak. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ito ang unang paglantad sa publiko ng dalawang inakusahan ng aktor na si Sandro Mulak ng sexual harassment. Si Richard Cruz, the scriptwriter at creative consultant, at si Jojo Nones, dating consultant at gay direktor, mga independent contractors ng GMA Entertainment Group. Sa harap ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, itinanggi nila ang akusasyong minolestya ang anak ng veteranong aktor na si Nino Mulak. Hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat. Magsabi ng totoo. Dagdag ng dalawa, Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. may panawagan sila sa publiko. Sa huli, kami rin po ay humihiling ng hustisya. Mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Sa pagtatanong ni Senador Jingo Estrada, kaugnay sa ilang detalye ng pangyayari, humiling ng executive session ang dalawang inireklamo na pinagbigyan naman ng komite. Matapos ang executive session, kung saan confidential ang mga pinag-usapan, ito ang sinabi ng ilang senador. We cannot divulge first yet the details of what transpired during the executive session. But what we all understand right now, there is a strong evidence against these two gentlemen.
Binasa ni Nino sa pagdinig ang palitan ng text ng anak niyang si Sandro at Linones mag-aalas 4 ng umaga ng July 21 para raw maipakita na si Nones ang unang nag-message kay Sandro. Depensa ng abogado ni Nones, hindi nila itinatanggi kung sino ang unang nag-text pero hindi umano nila inimbita si Sandro sa hotel room. Nabitin ako sa inom. Ha 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 ha. Sabi ni Jojo. Tapos sumagot si Sandro na, ako nga din po eh. Tapos sumagot ulit si Jojo. Yes, soon. Ikakas kita. Magdidirect ako now. Sabi ni Jojo. Wow, sir. Looking forward to that too. Oh, tapos sumagot ulit si Jojo. Gusto mo ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Sabi ni Sandro, sino-sino po kayo, sir? Ha 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 ha. And then, matagal na yun, hindi nag-reply si Sandro. Siyempre, yung bata, nakita niyang siya na mag-isa, hindi niya sumagot. Takot, di ba? Okay, so, after a while, siguro, nung na-realize na hindi na sumasagot, ha ha ha, just kidding. Kasama ko the drama peeps. But we're wrapping up in a bit. Andiyan ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Sure, may kasama ka? No po, ako lang. Kabababa ko lang. Sabi pa ni Nino, sa naunang paghaharap nila nina Cruz at Nones, nagsorry sa kanya ang dalawa. Umiiyak sila nung nag-sorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Ano sabi ko po sa kanila? Ako, tao lang ako. Diyos nga marunong magpatawad. Kaya ko kayong patawarin. Pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ang context po kasi yung parang sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo. Sa susunod na pagdinig, kakausapin din ni Nino ang kanyang anak kung maaari itong magbigay ng pahayag sa Senado kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi galing sa CCTV ng Manila International Airport Authority ang kuha kay Vice President Sara Duterte na palabas ng bansa noong kasagsagan ng super bagyong Karina at Habagat. Ayon po sa kalihim, wala silang kamera sa lugar kung saan nakuna ng bise na lumipad noon papuntang Germany. Dagdag ni Bautista, malamang daw ang video footage ng bise ay nanggaling sa mga pasahero. Noong nakaraang linggo, pinasaringan ng bise ang mga opisyal ng paliparan at sinabing ni hindi man lang daw nito iniimbestigahan ang pagsasapubliko ng video footage at iba pang anyay panta sa seguridad. Inilahad din ni Duterte na ang issue sa budget ang isa sa mahaba umanong listahan ng dahilan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ng Pangulo. Ayon naman kay Budget Secretary Amena Pangandaman, tinaasan ang budget ng DepEd ngayong taon bilang pagsuporta sa matatag program. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.